bird on a tree. I'm just sitting. Okay guys, so this is the Motorstar Easy Ride 150cl. Wala na tayong patulak kabigin, no? Tama kayo. Ito ay Honda Click 150. Oh! No, joke lang. Ito ay hango, no? Hindi naman sa totally copy kasi as you can see naman doon sa headlight niya, hindi naman kinopya. So ito ay 150cc na Honda Click inspired. Hindi siya FI guys, carburetor lang siya. Kaya expect nyo, syempre ang pinagkaiba ng FI sa carb, medyo mas malakas siya sa gas. Last clock dito ng mga vloggers o mga nakilala ko is nasa 35 kpl. Umabot naman minsan ng 40 kpl, depende sa riding habits. Like a bird on a tree. Na-reach na ni 150cl ang kanyang break-in mark or break-in period. Di ba usually pag bumibili kayo ng motor, ang sasabihin sa inyo is break-in nyo muna, tapos pag 500 kilometers na inatakbo, change oil na. Kaya dadalhin ko to sa Motorstar para ma-change oil na siya. Yung una, akala ko kailangan mo lang talaga siya i-break-in, no? Para gumanda yung takbo nung laro nung shock sa harap. Pero in reality, talagang matagtag siya, no? Ito, parang hindi siya masyado nagpe-play. Ilang beses ako nalubak. Halos muntik na akong tumaob sa sobrang puwersa nung parang antigas talaga. Kung nagbabike ka, nasa rigid part siya, no? You know me guys, pag nagbumotor ako, hindi naman ako lumalayo. Ako rin eh. Kaya tayo sa kanan, saan mo? Dyan lang, dito lang. Wala sa pagkatao ko na gagamitin ko siya at lalaspagin ko siya. Wala. We can sit together. It's so beautiful. Forever free. Napuno rin pala siya, no? Ilang litro? 4.91 liters. Teka, 4.91 liters. So sagad-sagad na pala yung gas kanina. Grabe. Buti lang mabot ako sa Petron. Okay guys, so puno na naman tayo ng gas. 161.8 Petron Trip B. Start ko na. Ayan. So same throttle habit, 6, 7, 8, 4 minimum. So tingnan natin kung ilan ang gas consumption natin pag si Petron ang gamit natin. Alright. By the way guys, kung additional information lang, ang total na tinatakbo pa lang ng aking motor ay 699 odo. So bagong bago pa po ito guys. Kaka-change oil ko lang nung nag 500. Makita nyo sa isang vlog ko. Ito na yung total trip ko after ko mag-change oil.
So 184.2 na ako nung nag-change oil ako. Hindi ko yan gagalawin kasi yan ang change oil palatandaan ko. So ito naman ang ating gas na palatandaan. So yan, hindi ko lang pareho tayo ng habit, pero ito susubukan na to. B ang ating gas. So Petron extra advance. Alright. Distance you can tell. You and me. Bumiyahe kami ng gabi, papunta kami ng Baler. Actually, na pa kami nasa biyahe, mga alas 2 ng tanghali. Hanggang ngayon, nandito pa kami around Cabanatuan area. Nagbaganap kami ng stayan namin. So, ito si Rider Black. Yan. What's up, Rider Black? Ang kanyang fish mo, no? At si Weekend Rider and Josa. So, pabiyahe muna kami. Pagdating ko doon, tingnan natin. This is Baler! Red, yeah, this is Balur! Oh! Wala ka, boy! Pag ito, Palis! 150cc yan, malamang. Palis! Wala. 40 kph? Ano to? Para tayo naglalaro dito ah. Pabalik na kami ng hotel. Well, hindi pala siya hotel. Inn. Pabalik kami ng inn. Nakuha namin yung inn for 1,500 for a few hours of stay. So, okay naman doon. Especially kung ang habod nyo lang naman is matulog, tsaka banyo. Ito yun guys. This is Owl's Shore Inn, no? Maraming nagsusurf dito. Yan. Doon. Yan. Minsan napapatanong na lang talaga ako eh. Bakit? Guys, ang palakas. Ito na yung ano, from Baler going to Fairview. Bungabon, conquered. Para siyang ano, malalaki na mas sharp yung mga curves niya, tsaka mas ano, mas marami siyang twisties, no? Kaya for the first time sumayad yung aking ano, aking fender sa gilid, fender patawag doon, basta sa fairings ko. Naibangking ko siya, no? Naisagad ko. Hindi ko in-expect na sasayad eh. Pero anyway, well, una sa lahat, no, bigyan ko muna kayo ng tips kung paano nyo effectively matatanggal itong kaka na to, diba? Kasi madali lang tanggalin to sa ano eh, sa Mio, sa hindi ko alam sa Click kung madali lang matanggal. Sa iba kasi exposed na yan, kaya madali lang tanggalin yan. Pero itong sa atin, nakatago pa siya dito. Napapansin nyo, meron na nga siyang gasgas, ayan o. Kasi pag hinuhugot nila to, natatama dito. Ito yung sa pillion, no? Ayan. So, ang trick para dito is kailangan nyo munang, syempre, baklasin yung mga tornilyo. Ayan. Yung mga tornilyo dyan sa ilalim. Hindi ko na masyadong papakita kasi mainit yung makina. Hindi ko rin mahawakan. Ayan, gagawin sa akong bahay eh. So, ayan. Oh, tatanggalin niyo yung mga yan. Ngayon, pag natanggal nyo na yan, tatanggalin nyo rin to. Kailangan nyo ng Phillips. Pag natanggal nyo yan, may expose nyo yung sa shock. Ito dito. Pag na-expose nyo na to sa shock, ito yun. Yan. So, kailangan nyo tanggalin itong sa shock. No? Kapag natanggal nyo na yun sa shock, kailangan nyo lang tong i-loose. No? Pwedeng ilabas mo konti pag nakalilay, pag nakalabas na. So, ngayon, kailangan may magdadagan dito. Kapag binaon mo to, uusli ngayon to palabas. Kapag uusli siya palabas, pwede na ngayon tirahin yung tornilyo na nandun. Ito, ayan o. Kaya kung makikita nyo. Yan yung tornilyo. Papasin nyo, pag kinita ko yan, imposible kasi hindi ko basta-basta makapasok yun eh. Pero pag may dumagan dito, bababa to,
pag bumaba, uusli ito. So madali mo na itong hatakin, tatanggalin yung tornilyo rito at madali mo na siyang mahatak palabas. Ngayon paalala lang hindi porke nagpalit ka ng panggilid magbabago na ang top speed ng iyong motor. Huwag po tayo maniwala na nagpalit ka ng magandang bola tataas na ang top speed mo, kasi imposible yun. Kung 150cc ka, 150cc ka. Yun. Okay guys, so ito na siya, si ating Easy Ride 150cl. As you can see, may mga nagbago na sa kanya from the unang ko sa kanya, tour and walk around kasi nyo, pag inikutan natin siya, halos similar pa rin naman ang body, pinagkaiba. May mga nilagay lang akong alam kong pakinabangan, at meron din akong mga kinabit na alam ko na makakatulong sa ating endurance ride. So simulan natin una sa lahat, simulan natin side mirror. Still the same thing, stock pa rin siya kasi diba, napakaganda ng stock mirror natin, hindi na kailangan palitan. Nilagyan ko lang siya ng extension dito kasi dati nilagyan ko yan ng crossbar, kasi yung crossbar nilagay ko marupok, lalo na nung nilagay ko na tong cellphone holder. So itong cellphone holder, bigay sa akin to ni Weekend Rider ayan, so meron na ako nilagyan, kaya ko lagay dito yung cellphone ko pag kailangan ko ng GPS pero pa rin naman, wala naman akong pelton dito. Ito pa rin yung kanyang plastic covering ito nilagay ko to para hindi masyadong mainit, kasi bakal to guys so init yan pag naarawan. So dahil may goma na siya, bukod sa mas makapit siya, hindi na siya umiinit, pumapasok. So wala naman ako yung iba sa lightings niya. Ito guys, switch ito papunta dito, to turn this on. Ito ay bigay din sa akin ni Weekend Rider, kasi dalawa yan. Ito ay 6246 bulbs, LED sinubukan ko na siya sa marilaki. Problema nga lang is ito pundido na. But then again, bigay lang to, so expected second hand, so hindi ko to binili, bigay lang. Ang sabi nung sa shop na pinagpagawan ko ng wiring nito 600 pesos daw to each, so dalawa yan 1,200. Yung pakabit naman sa shop na pinuntahan ko is 500 pesos. So ginastos ko lang dyan guys is 500 dahil sa ating kaibigan na si Weekend Rider sponsor. So ito, nakita nyo, ito ay ilang beses nang nilitas ang buhay ko nito well technically isa lang naman, kasi nasemplang kami ni Mrs. dito. Ayun nakita nyo, ayan. Pero kasi dahil dito sa armor na to, hindi nabasag yun dito, although syempre may tornilyo dito, bumount siya doon, so ayun, may gas-gas, pero hindi naman visible. Ayun pero visible yung gas-gas na to. So yun, meron lang ako konting issue dito kasi hindi siya ugma. Yan na ikulagay yung extension nito, pero hindi talaga fit, so nakausisyon na konti. Maalog, hindi naman umaalog. Ito, pinlagyan ko nito kasi nung nasemplang kami, bumigay to. Ito lang kasi yan wala to, imagine niyo. Ito lang yan. So pinalagyan ko nito, pininturahan ko ng Pilax na black. Ito, normally may U-box na ako para dito. Metal Warrior ang nilagay ko dyan na box, pero halos 4 liters yung bigat ng Metal Warrior na yun, tapos plastic na U-box. So ito, nakita nyo, pinalitan ko na rin RCB Princess. Ito, sa Facebook ko to nabili, tubeless. So converted na to sa tubeless, itong likod. Yung pito niya, tubeless na rin. Alam ko to, 800 pesos to Sa harap naman, guys, hindi siya tubeless. Tube type pa rin siya, ang reason ko dito kung bakit tube type, kasi yung pito na pang tubeless, hindi siya nag-fit para dito sa mugs na to. So, overall, mukhang pasado tayo sa PRI, So, see you sa grid guys. Kung atin kayo ng QCEC version 3, ito po ay magaganap sa April 2, April 1 and 2, bali sa Robinsons po siya, Fairview. Let's do this. Ang mahalaga talaga is
matapos to. Hindi naman tayo mangangarera, hindi tayo magkakamote. Endurance is not a race, but it's a personal challenge, no? So malayo pupuntahan, kailangan tapusin within the span amount of time. Anyway, ito yung update ko sa ating fuel consumption. This time, sasagarin natin talaga siya. Ang laman ng gas natin ay 5.5. So, ubusin natin yung 5.5. Alamin natin kung ilang kilometers ang kakabuti ng 5.5. Bakit tayo ng Marilaki ngayon? Tapos, ikot tayo. Sige lang kung magre-real. Pero, ubusin ko talaga to, guys. Yung tipong titirik na siya, no? Tapos pag tuminik siya, meron tayo dito 200 pesos worth of gas. Nagdala na ako. Guys, pag magdadala kayo ng gas, dapat yung mga container na ganito. Kasi yan, talagang ano yan. Official container yan, no? Talagang solid yung mga container. Mahal nga lang. So, ganito kalit, 600 na to eh. Tapos wala pang tali, so ititipid lang pa ako. So yun guys, no? Right pa tayo. Tignan natin kung hanggang sa naabot ang 5.5 liters at ilan ang sagad niya na kilometer. Okay guys, so dito tayo sa Jorgels. Okay guys, so nag-top down na siya dito. Sagad na siya, hindi na siya, tumirik na siya kasi wala na talaga siyang gas. So 149.4, no? Stable ako sa takbuhang 7-8 kanina. So talagang ano, walwalan guys. Banking, well, banking ko 60 to 70, 76. Grabing bankingan yan. Buti lang makapit yung gulong ko. So okay yan. Magaling yung aking wingman, si Weekend Rider. So meron tayong gasolina. So yan guys, 149.4. Ko-compute natin yan ngayon na. Glug 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 glug. You know? Oh. 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 Paano na ano? Paano mo ka na naglalagay ng gas? Ay no, oh. 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 Umiihi lang, oh. Ang bagal. Oh. Gas for sale, oh. Oh, para ako nagbebenta ng gas, oh. Magbaon kaya ako nito. Tapos pang may natumirik, no? Easy. Bentahan ko 100 litro, no? Ayun po, may naisip na po. Naka-vlog po yan mga kaibigan. May naisip na pong kalokohan sa QCEC. Business po. Huling-huli po. So, ito pa lang, kalahati pa lang, oh. Naalala ko dati, punong-puno to eh. Wala nang mapaglagyan dito talaga dati. Ngayon, medyo maluwag, pero maaga pa naman, baka magdating ay mamaya. Number 68! 68, saan ka na? Number 68. Lapit na po! Lapit na po. So guys, natapos yung ano, no? White side ng QCEC V3, no? Yan, Weekend Rider to. So wala kami nakuha. Bawi kami. Alright. Iba lang yung picture pa. Dito, sir. So, kita sila ulit sa B4. So, okay kami, pasok kami sa group. So yun. Wala, special thanks kay Sir Miko Moniz. Tsaka shoutout na rin kay Sir Mike Sir Sarge, no? Sorry, sayang hindi tayo nagkasama nung V3, pero thank you pa rin, thank you. And ngayon pupunta kami ng Sagada, pero before we go there, syempre breakfast muna ako, tsaka pagas, full tank, no? What's up? Ha?
Dito na kami guys sa Banawi oh. Weekend rider oh. Yun oh, mabuna tayo na pare. Oh, diba? Dito na kami oh. Opo. Yung 20 pesos. Tapos. Oh, yeah! What's up party people? Since rice terraces siya, dito nang gagaling ang rice. Tama ba ako? Kasi kung hindi siya rice terraces, plant terraces lang siya. Last year na nagpunta ako rito, sobrang payat ko pa. So that's 2012. Kasama ko si Jerus, no? Last time, since binigla ko yung sarili ko, hindi ako prepared. So namili ako ng damit, sa ukay-ukay, ng jacket. Tapos, lamig. Hindi ginaya. So ngayon, medyo okay na ako. Hinihingal na yung kasama natin. May edad na rin. Kasama, nahingal na. Sabi senior, ay, halika na tayo, tatang. Saglit lang ha, iho. Medyo madulas nga. May punto nga pala. Dapat yung tsinelas ko ay malambot. Activity natin dito is yung tinatawag nilang spelunking. Spelunking is because we are exploring the cave. Tapos yun po, pag sa ano po yung activity natin is doon po lulusong sa tubig, gagapang, kaya hindi na tayo sa sagada, sa sagapang na tayo. Sagapang na. So craving satisfied tayo. Tikman ko yung etag, pilikpigan, which is dito sa sagada. Sarap! Okay. So guys, ano po yung na-expect natin pag sinabi natin lemon pie? So pie, lemon. Lemon! Diba? Lemon at saka pie. Yeah, it's a good chunk. Gets ko yung masayang experience ng pag nanonood ka lang sa YouTube o kaya sa mga social media. Pero pag ikaw na yung mismo nandito at nakaka-experience, ma-appreciate mo. Sobra. Highest point. Water star. Highest point. Second highest point. The driver. Okay, so gusto kami. Let's go. In the great outdoors, forever free. So guys, ano ba yung mga kasama no, pag bumili kayo ng crash cart o ilan ba sila? Una ito, kita niyo yan. Ito yung sa dito. Si L. Parang nakapatong lang siya dyan. Ito yung sa gilid, dalawa to. Ito at saka ito. Next is ito naman na ito, kaya siya nakumok na ganyan kasi dito siya talagay. Dito. Tatanggalin to. Meron na ano dyan, alin. So pag natanggal siya, papasok dyan yung bakal. So yan. Yan yung pag-ano sa magkabilang kilid, no? Tapos ito yung V. Sa iba akala nila hindi ito importante, pero ito kasi nagpapanatili ng shape niya sa harap. Although bad trip lang to kasi minsan binablock nito yung spotlight, yung ano nyo, yung front light nyo, which is ito. Dito yan. Yan, dito. So, dyan yung letter B. Tapos, ito yung dalawang kasama nito. Yung bar na to, dito yan. Pillion, papunta dito. Since yung gilid niya is ito. Ayan, ito. Ito, dito yan. Sa ibang Honda Click, nakita ko kinakabit nila to. Pero, yun ang problema. Kasi pag kinabit mo to dito, hindi siya ugma. Ayan. So, si Motorstar Easy Ride 150 CL,
umabot na ng 10,000 kilometers ang kanyang tinatakbo. So, ano bang mga nagawa ko dun sa motor, no? Para ma-maintain siya, ngayon 10,000 kilometers siya. Pero una sa lahat, nagpunta ako sa shop para magpa-change oil at saka gear oil. So, para sa akin, no matter kung na gear oil na siya, nag-change oil na siya ng gear oil last time, pina-change ko pa rin ng gear oil para to signify na 10,000 kilometers na siya, no? At so far, di naman niya ako binigo. Marami na kaming napuntahan, as you can tell, sa ating playlist ng Motorstar Easy Ride. Okay, so guys, inabot kami ng ulan dito, yun o. Yan mga motor namin, NMAX, ER150CL, tsaka Euromotors 125, no? So, dito kami sa may mundong kawalan, again, Kerus, itong sila Weekend Rider. Kapi-kapi muna, no? Lamig, malamig. Ngayon magpapakabit tayo ng ilaw kasi babiyahin na naman tayo ng Sagada. Kung ilaw, sabi mo, papakabit ka na. Wala ka papakabit. Wala pala akong pampakabit. Ganyan ang mini driving light, hindi tulad nung nakaraan mo. Blue water light. So 90s. Ay, Wow, saan sa'yo galing yun? sorry. Libre kasi yun eh. Hindi mo binayaran, scam ka tuloy dun eh. Hindi, wow. Oo, kaya parang nasira, ganun. Okay. Mahina pagka ano, pero pagka ano. Kahit naka-high. May mini driving, may passing. May passing. May passing. Galing oh! From here, Rodriguez Rizal, Montalban, San Mateo, Commonwealth, Quezon City Circle, tapos Quezon Avenue, going to Manila, Manila going to TAP, paikot going to Mall of Asia, and then EDSA pabalik. Yeah, so 146. Yan ang sagad niya guys, 146 kilometers for full tank. So ngayon guys, kaya nga ako may dalang reserba, no? Forever free. Biyahe tayo, punta tayo ng Bicol. Bicol? Bicol? Bicol ba? Hindi ko alam. Marilak eh. Kailangan lang eh. Ako marinig. So ito yung mga motor namin, NMAX and si 150CL, no?
So guys, andito na kami sa hotel. Karating lang din namin at medyo nakapag ano na kami, settle. Pero gutom na kami. Medyo inulan talaga kami sa biyahe. Pasensya na kung wala kami masyadong content yung susi namin. So Let's go first. ano namin, babawi kami tomorrow. Kain mo na. Okay guys, so mag-breakfast muna kami dito sa Rose Special and Kinalas Sisig, no? Nakalagay dito, Taste of Bicolandia. So, ang orderin natin is Taste of Bicolandia. Okay guys, so ito po si JC Ride Vlogs together with his motor. Ups. Ayan. So ito yung kanyang motor. There you go. Oh yeah. The famous Sula Bridge. Nasa Bicol ka na naman, kumain ka na ng Sisig. Bicol Express. Ayun ka pala. Uy! Genuine. Ito yung motor namin. Sky! Nice one! Sour wings. Man natin to guys. Chili ice cream level 1, 2, 3. No, dito. Ano man level to? Kaya busy ka. Hirap. Sabihin ko sana hindi masyadong maanghang. Ito wala hang. Level 1 yung kinuha mo eh. Level 2 eh. May level 4, level 5 kapag nalaman eh. Buti lang di ako nag-level 5. So tignan mo. Yung level 5 may bungo eh. Kaya guys, nandito kami sa Quezon, Lukban. Ito, 20 pesos lang to. At titikman nyo na yung sarap ng longganisa nila. Ayun may mga kumakain. Marami na makabayan. Oh my God. So 14 hours yung biyahe namin pabalik. Yung papunta 22 hours dahil sa ulan. Pero ngayon naman, finally, makapahinga na. Maraming salamat sa pagsama. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.